Happy New Year! Saison pala, Zamora. Zamora pala si Pastor. Happy New Year! Ang happy nyo, no? Happy kayo, no? Happy New Year, IDC. Sinong excited for this year? Taas na kamay yung excited for this year. Yung! Sino dito yung first and foremost naglagay ng mga prayer request nila dito? Yung mga faith lists nila, meron ba? Sinong hindi pa na lang? Alright? Sinong hindi pa nakasulat? Kuya, ano po yan? Yan yung mga prayer request natin for the Lord to the Lord for this 2025. So kung hindi pa kayo, I do believe meron pa sa likod na mga listahan natin ng faith list 2025 and God answered prayers. So I encourage you dahil pinagpe-pray po natin palagi yan. Alright? Sino dito yung nangangarap ng makapag-aral ulit? Nang dumami yung pera? Yan. Nang makatapos sa pag-aaral, makapag-provide for the family. Sino? Sinong meron mga prayer requests? Meron lahat tayo eh. So I hope gawin po natin yan. That's actually kaya nga siya faith list kasi it's a step of faith na sinulat mo sila pero alam mo meron ng ginagawa ang Diyos. Alam mong sasagot ang Diyos sa mga panalangin na yan. At ngayon! Okay, nervous yan. Okay lang yan. Alright? At ngayon, meron po tayong bagong tatalakayin for this month. And bago ulit yun, sino dito yung maraming New Year's resolution? Kala mo, totoo eh, no? Ako, di na ako nag-New Year's resolution eh. Di ko naman gagawin eh. Papapayat na ako this 2025. Kaya kailangan mong ubusin yung nasa rep. So, hindi muna ako, tsaka na ako magpapapayat. Ayoko magsinungaling sa sarili ko tsaka sa Diyos. Sino dito yung nangako sa Lord na this 2025, mag-aaral na siya na mabuti? Ang ibig sabihin, talagang di nyo inaaral na mabuti last year, no? Nagloko-loko lang kayo, no? Sino dito yung nangarap or merong goal this year na magbabasa na siya ng book? Ayan. Ako, isa yun sa mga gusto ko pang planuin. Hindi ko pa pinlano eh, pero gagawin ko pa lang. Sino dito yung merong plano this 2025 na maging consistent sa devotion? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 398. So, 398 kayo, ha? I hope maging totoo po yan. Yan yung mga dapat ginagawa talaga natin. Sino naman yung gusto na for this 2025, wala siyang ma-skip na YDC, na CU, na fellowship? Taas ang kamay! 497, praise the Lord. At talagang dumadami tayo eh, no? Alam nyo, pinaka-importanting i-goal natin this year, mas ma-in love tayo kay Jesus. No matter what happens, no matter the season na we are in or we will be, kailangan mas ma-in love tayo kay Jesus. Kailangan mag-mature tayo. Amen po ba? Kaya nga, pakisabi, kaya nga, ang tatalakayin natin ngayon is about fighting faith. Oh, ang bira, fighting faith. Palaban yarn. Sino dito yung palaban? Sa magulang? Palaban tayo, hindi tayo sumusuko. And una na napag-uusapan po natin, ang ganda ng topic natin ngayon, grabe, is faith that fights deception. Pakisabi, faith that fights deception. Ano ba yung deception? Ano sa Tagalog yung deception? Panloloko. Ayan, tama ba? Panloloko? Pandideceive. Tagalogin nyo na lang. Alright, ang sabi sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Lay hold on to eternal life to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So, sinabi dito ng Diyos sa atin, sinabi ni Paul actually kay Timothy, si Timothy is a young pastor, sinabi niya, fight the good fight of faith. Bakit hindi niya na lang sinabi na, hindi, chill ka na lang dyan, si Lord na lang yung bahala sa'yo. Kasi paulit-ulit po natin sinasabi to, the Old Testament times, the Lord is fighting our battles. Tama, mali? Palagi yan, nung panahon ni na David, panahon ni na Jehoshaphat, the Lord will fight for you. Alright? Pero this New Testament times, tayo, sa era natin ngayon, we were the ones who will fight. Tayo po yung lalaban. Kaya nga kinumand ni Paul si Timothy, hindi, lumaban ka. Fight the good fight of faith. Kailangan magpatuloy kang lumalaban. So tayo din, YDC, alam ko lahat tayo, maliban sa mga first-timers, pero alam ko lahat tayo,
nananalangin tayo ng 10,000 souls, tama ba? Tama ba? Kung hindi pa kayo, I hope mayakap ninyo yung panawagan natin bilang mga kabataan na nakaparti tayo sa calling na mag-reach out ng 10,000 souls. Hindi tayo makaka-reach out kung tayo mismo hindi tayo lalaban. Hindi tayo makaka-reach out kung tayo mismo hindi tayo magpapatuloy. That's why us today and for this whole year, we will dedicate ourselves in fighting. Okay? We have that fighting faith. We should have that fighting faith sa mga buhay po natin para ma-reach din po natin yung 10,000 souls na yun. Pinanalangin po natin kanina as we are always saying sa inyo, no? Kailangan yung campuses natin ipaglaban natin sa pananampalataya. Ipaglaban natin sa panalangin rather. Sino ditong pinapanalangin yung mga campuses nyo? Sure? Sino dito yung nananalangin para sa mga campuses? Para sa campus niya? Talaga medyo kumukonti na lang no? I hope tayong lahat, i-goal natin na yung campus natin, mawin po natin for the Lord. Amen po ba? Alam nyo ba, isa sa part ng church history, bago magkaroon ng malawakang revival, there were just 3 students that were praying. I just forgot kung anong lugar yon. Pero nagkaroon ng parang nationwide revival. Just because of the 3 students that were praying in their classrooms at binaligtad ng Diyos ang istorya ng buhay ng bansa na kung nasaan sila. Una, nagkaroon ng revival sa school. And then, attract yung community. And then, sa buong bansa, na-establish yung faith ng mga Kristiyano. Bakit? Because of the 3 students na nanalangin at nanampalataya. At malay mo, ikaw yung estudyante na kailangan ng school mo para manalangin. Nakukuha po ba YDC? Nakakasunod po ba YDC? Alright. Matthew 24:3-4. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Verse 4, Jesus answered, watch out that no one deceives you. Magbantay kayo nang hindi kayo maloko, nang hindi kayo malinlang. Ang sabi niya, nang walang tao na makapaglilin lang sa inyo. And alam niyo yung problema, itong generation na to, sin is openly accepted by this generation. And righteousness is openly accused of condemnation, of being a condemnation. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, no, that is love. Okay lang yan. Kasi mahal natin ang bawat isa. Hindi, kapag nakagawa ng kasalanan, hindi, okay lang yan. Kasi mahal naman natin yan. It's okay. Habang nag-i-enjoy sa kasalanan yung tao. Pero kapag kinorek mo through God's word, ang sasabihin, mamulpito ka. Ano sasabihin? Ginagamit mo yung word ng Lord. Nagpaparinig ka para itama mo yan. Ano ba dapat natin gawin? Ito yung problema. Nagiging condemnation kuno. Yung tingin ng ibang tao kapag kinorek mo through God's word at nagiging accepted yung kasalanan. Kasi bakit? Ito yung gusto ng kaaway natin ngayon. Minamind games niya tayo. Pero tayo, kaya nga dapat magpakalalim tayo para hindi tayo masama sa mga nalilin lang na kaaway. Nakukuha po ba natin? YDC, ready ka na ba? New Year na hoy, magising ka na. New Year na, magpamature na tayo, mag-grow na po tayo. So, talamak yung deception po ngayon. Una, sa doctrines, sobrang daming deception na doctrines about. Yung pinaka-known ngayon is yung grace. Superficial grace. Ano bang ibig sabihin niya? Nilagay ko yung superficial kasi sa kanila. Dahil daw meron namang grace ang Lord, it's okay to sin. Kasi papatawarin ka naman ng Diyos. Kahit pa paulit-ulit mong gawin yung kasalanan. Kahit pa mag-enjoy ka sa kasalanan na yan, it's okay because there is grace. No, it's not how grace works. Sabi ng Bible, grace is the empowerment for us to say no to ungodliness and worldly passion. To live a righteous and upright life. Yan po yung gustong grace ng Lord na i-practice po natin. So isa po yan. Pero maraming klaseng deception na naisulat ko rin dito. Ano po yung isa dyan? Yung emotion natin. Palaging yan yung nagiging reason kung bakit tayo nadideceive. Tama, mali. Hindi, nasaktan ako eh. O syempre, may ginawa kang mali. Hindi, nasaktan ako eh. Hindi, no. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt, no? Excuse me, di na ako babalik dyan. Nasaktan ako dyan. Sa CEO na yan, John Dirit, ne? Lipat na lang ako dun. Saan? Sa Apo.
Alam nyo, yung pinaka nakaka-deceive, hindi man actually yung kaaway, yung puso ng tao. Yung puso natin, yung pakiramdam natin. Kanina meron akong nakita na t-shirt eh. Just do it. Nike yun eh. Ay, Nike ba yun? Ayan. Tapos meron pa, obey your thirst. Yung mga ganyan, makalaman yan eh. Kasi bakit? Kapag may gusto ka, sundin mo. Kung meron kang gusto, gawin mo lang ng gawin. Kasi you need to enjoy life. YOLO, excuse me. Pero ang sinabi po ng Bible, heart is deceitful above all else. Ang puso ng tao, yung pinaka-malinlang na bagay sa buong mundo. Who can understand it? Ang sabi dyan. So, wag po tayong pa-deceive. Maging sa mga emotions po natin. Yes, maybe you were hurt. Isn't it? Di ba nga dapat merong forgiveness? Oo nga, siguro iniwan ka ng mga kasama mo. Isn't it? Dapat mas magpakalalim ka sa Lord kasi alam mo ang Diyos hindi ka niya iiwan. So, kailangan, ito po, pag-aaralan po natin lahat yan. Siyempre, yung ibang tao, meron din mga deceitful na ibang tao. Meron nga kayong maririnig, meron God the Mother eh. Totoo yun, God the Mother. Meron pang pinakitang pamphlet sa akin yung mga kabataan nun sa kabundukan. Kuya, ito yung binigay sa amin sa bus station, God the Mother. Sabi ko, saan nagaling to? Dahil meron daw God the Father, meron God the Son. Saan nagaling God the Son? Dapat daw kay God the Mother. So, marami pong ganyan. At merong yung identity, we are being deceived. Dahil nga sa emotions natin, nadideceive tayo ng identity natin, nagkakaroon ng identity crisis. Na nagiging tayo yung gusto natin, pero hindi yung gusto ng Diyos sa mga buhay po natin. We need to watch out. Tsaka isa sa mga paulit-ulit ko sinasabi to, no? Actually, meron ako nakita sa Facebook na they are defending these people. Once again, don't get me wrong. I am not against about fashion. Wala akong against sa mga tao na mahilig sa fashion statement. But make sure, mag-glorify si Lord sa gagawin mo, sa isusuot mo. Wala namang problema. Kasi ako, nag-gangster ako dati eh. Alam mo yung gangster? Nag-loose ako ng mga damit. Meron ka pang dito, yung red rag. Kala mo talaga gangster, colorum naman eh. Dumating tayo sa emo era. Baby Milo. yung kopya, yung mga bag, yung mga varsity jacket. Walang problema dyan sa mga yan eh. Pero ano yung nagiging problema ngayon? Hindi ko alam, baka meron dito. Sorry, hindi ko kayo nakikita kasi nasilaw ako sa ilaw. Pero yung nagiging problema ko ngayon, yung mga kampon ni Kiel the Great. Bakit? Hindi, tanong nyo bakit? Isipin mo na na-normalize yung lalaki nagpapalda. Dati nagpapalda yung lalaki kailan? Kapag natuli. Oh, seryoso yun. But afterwards, nag-aano sila ulit. Nawawala yung masculinity ng lalaki. Nawawala yung pagkalalaki natin. Hindi fashion to, kuya eh. Nakapalda, naka-high socks. Tapos nakatakong na sapatos. Come on, man. Tapos meron ako nabasa sa Bible kanina. Sabi ko, kasi meron ako nakita sa Facebook, talagang dinidefend niya. Ang sama ng ugali ninyo na nagiging against sa fashion statement ng mga bata na to, parang hindi nyo naranasan yung ganito. Huwag nga kayong tsenabangi. Tapos, kanina lang, bago ako makiya dito, nabasa ko yung Romans 12:1-2. Pwede ba natin pakita yung Romans 12:1-2? Mabilis lang, no? Ayan. Ang sabi dito, ang ganda na sinabi dyan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, ikaw na pinatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at habag, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Aayusin lang natin. Biblicalin lang natin. Hindi yung sariling mindset ng tao. Next verse. Do not conform to the pattern of this world. So, hindi tayo yung nakikiuso. Tayo dapat yung gumagawa ng uso. Na yung mga lalaki, magpapakalalaki. Yung mga babae, magpapakababae. Kasi ito yung biblical standards. I don't even care about sa culture. Wala akong pakialam. Hindi, generation namin ito. Sa inyo na yung generation na yan. Basta dapat, every generation will live in the standard of the Bible. Amen po ba? Imagine ninyo, makanini ka nung. Magpipreach ako nakapalda. Tingnan nyo, nandidiri din kayo. Once again,
I am not against fashion statements. But make sure, hindi natin binabastos ang Diyos sa fashion statements po natin. For example, simple na lang. Magsusuot ka ng damit. Okay naman eh. Kunyari ako, nakapantalon, nakasapatos, tapos yung damit ko mayroong bad finger. Okay ba yon? Tama ba yon? Actually, we know what's right from wrong. We are just being deceived. Hindi, kasi ito yung uso. Alam nyo, naiintindihan ko kayo. Galing kami dyan. Galing kami sa mga uso-uso na yan. Mas jejemon kami dati sa inyo. Alright? Ang sinasabi ko lang, let us not lose our identity for the sake of us conforming to this world. Ang sabi ng Lord, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Magpabago tayo by the renewing of our minds. Sa kaisipan po natin. Nakuha po ba? Dati ang binabalagbag, QC lang. Ngayon, binabalagbag na, pati SM. Nepo. Anong ibig sabihin ng binabalagbag? Nirarampa. Tapos they were so proud, gangster na po makanya. Kaya makapalda. Pabira yung gangster dati, bigla nanalaksak. Ngayon, nakapalda. Hindi ko sinasabing malaksak kayo. Ang sinasabi ko lang, ito na yung generation ngayon. Pero dapat tayo na nandirito, we are being renewed day by day sa salita ng Diyos. Amen po ba? Parang ayaw nyo. Parang gusto nyo magpalda lahat Tapos sasabihin ni Kiel de Grito, ako na naman may kasalanan dyan. You know. So, nasabi dito, no? To have faith that fights deceptions, first, we need to be deeply rooted in God's Word. Kailangan rooted tayo sa salita ng Panginoon. Ang sabi dito, most of the enemy's deceptions are a mixture of truth and false teachings. Karamihan, kalimitan sa ginagamit na kasinungalingan ng kaaway sa atin, hindi sila pure na kasinungalingan. Bakit? Kasi kung pure na kasinungalingan lang yung gagamitin, alam natin, mapipinpoint natin. That's why what he is doing is this. Yung truth, lalagyan niya ng kasinungalingan para magmukhang katotohanan sa harap ng mga walang alam. Naniniwala kayo doon? Meron po tayong perfect example dyan. Adam and Eve. Ano sinabi ng Diyos? Huwag niyong kakainin yung prutas, yung bunga ng halaman nasa gitna. Anong sinabi ni Satan? Totoo ba? Na huwag mo kakainin yan? Ang sabi ng Lord, kasi mamamatay kayo. Ang sabi ni Satan, ganito. Ang sabi ng serpent, totoo bang mamamatay kayo? Hindi naman. Ayaw niya lang makita na kagaya niyo na siya. Ayaw niyo lang makita na ganyan din kayo. So si Eve, since hindi siya ganun ka-rooted sa sinabi ng Lord, dahil yung yung sinabi ng Lord na command na yun kay Adam, nandun naman siya, hindi niya kinorek. Anong ginawa ni Eve? Actually, ang sabi ni Lord, bawal nga namin hawakan yan Bawal namin kainin. Ni hawakan kasi mamamatay kami. So what happened? The fall of man. Genesis 4. Doon po lumitaw lahat. Genesis 3 and 4, yes, kung di ako nagkakamali. Doon po lumitaw yung kasalanan. Bakit? Because they were deceived. They thought, eto yung totoo. Pero because Satan twisted it, he sprinkled some lies in the truth. Namali na yung doktrina. Kaya nga tayo, YDC, we need to be deeply rooted. Kapag sinabing rooted, dapat malalim. Kaya nga anong goal natin dapat ngayon? Magpakalalim tayo sa Diyos. Tama na yung pabebe, Tama na yung pagkit-kit lang tayo, Yung puro talon lang tayo sa worship, then afterwards, wala magbabago. Come on. This 2025, lahat ng YDC magmamature. Amen po ba doon? Parang ayaw nyo magmature pa rin. Alright, sana mag-mature po tayo. Ang sabi dito ng John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang panlaban lang natin kasinungalingan ay katotohanan. Pero paano mo malalabanan yung katotohanan kung hindi mo alam kung ano yung totoo? For example, kaya tayo na mamicro sa generation na to, kaya tayo na mamicro, naluloko na itong tao na to yung magpapasaya lang sa'yo. Kasi hindi mo alam na kaya kang pasayahin ng Diyos. Alright? Kaya nga kapag meron nagsabi sa'yo na I'm gonna complete you, yung missing sa buhay mo, ako yung pupuno dyan. I'm gonna put colors in your life. I'm gonna put butterflies in your stomach. Talagang, hindi kita iiwan, baby love 143. Ikaw naman, paniwalang-paniwala ka, why? Kasi hindi mo alam
Or baby, alam mo lang, pero hindi mo pa na-experience yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, konting bulaklak lang, nahulog na naman. Sige nga, kung talaga love mo ko, hold my hands nga. Nakaka-cringe no? Pero nangyayari to. Sige nga, kung talaga love mo ako, no? Kung talaga love mo ako, no? Kiss mo nga ako dito. Sige nga, kung talaga love mo ako, kiss mo ako sa lips. Sige nga, kung talaga love mo ako, gawin nga natin itong bagay na to. Because you don't know the truth of God's love, nagpapaniwala ka sa kalokohan ng tao. Ano mangyayari? Kapag binigay mo na lahat, biglang iiwan ka bigla. Tapos magpo-post ka sa Facebook, ganyan kayong lahat. Realidad, hindi. It's happening up until today. Bakit ko sinasabi to? A couple of weeks ago, nag-share ako, meron ako nakita sa Facebook, nag-share ako sa mga youth leaders po natin, kaya kailangan nating ipanalangin yung generation na to. The youngest na girl na buntes this time is 9 years old. 9 years old! Ilan taon ka lang sa 11, no? Mas bata pa sa'yo, bebe. Wala man sa YDC yun. Kung tutusin, kung titignan natin, yung 9 years old, nagka-Calvary Kids pa lang, pero hindi dito sa church, no, sa ibang lugar. Dapat nagko-color-color pa lang yun. Dapat nagpa-practice pa lang ng ABCD yun, 1 plus 1, 2 plus 2, yung mga tables na ganyan. Pero nabuntes. I don't know the reason. Pero bakit ko sinasabi to? It's possible kasi meron dyan, nung generation namin, pinakabata na bubuntes is 12 years old. The moment na magme-menstruation na, pwede na mabuntes, tapos gagawin na nila yung act, tapos sasabihin na aksidente lang and all. Pero willing silang dalawa. Bakit ko kailangan sabihin to? We need to preserve purity. Ito yung uso sa mata ng Diyos, purity pa rin. Ang uso sa mata ng Diyos para sa ating mga kabataan, undergoing the right process, paghihintay pa rin. Kaya nga huwag kayong magalit kayo. Bahala kayo sa buhay nyo kung magalit kayo. Pero hindi kami titigil na ipipreach yung katotohanan dito. Because we don't want you to experience na sayang, sana nag-i-enjoy pa lang ako eh. Sana kasama ko pa na nagko-closing party yung mga classmates ko. Pero hindi ko na magawa. Bakit? Because of this. Kasi nga, meron nangyari. Hindi ko sinasabing sumpa yung mga anak. No, babies are gift from the Lord. Ang kaso, merong mga consequences kapag wala sa tamang panahon. Meron ako nakausap na forerunner kanina. Sabi niya, yung isa sa mga CEO niya, parang gusto niya lang hatiin yung katawan niya sa 3. Bakit? Kasi nag-aaral siya, nagtatrabaho, kasi kailangan niya mag-provide para dun sa baby niya. At the same time, tatay siya. Ano yan? Consequence yan. Bakit? Kasi wala pa sa tamang panahon. Bakit ko sinasabi ito, YDC? Because our hearts is so deceitful na kapag hindi natin alam yung truth sa word ng Lord, paniniwalaan natin yung truth ng mundong to. Na it's okay to have a relationship at your young age. Hindi okay lang kahit na nag-aaral ka. Kasi bakit? Yan yung maririnig mo sa mundo. Pero tatayuan namin ng tama. Sasabihin namin sa inyo yung totoo. Magalit kayo sa amin kung magalit kayo. Pero gusto namin sabihin yung totoo na dapat kailangan yung mag-undergo ng right process. You need to enjoy the process for you to enjoy the promise. Endure the process, enjoy the promise. Ganun po tayo. Nakuha niyo po ba? Kaming 3, palagi namin sinasabi sa inyo, pare-pareho kami nagkamali nung kabataan namin. Marami kaming mga ginawang hindi tama. Kaming 3, si Pastor Radley, si Kuya AJ, palagi sinasabi po namin sa inyo yan. Bakit? Kasi we don't want you to reap the same consequences that we did before. Gusto namin mas enjoyin ninyo yung regalo ng Panginoon. Nakuha po ba? This is the truth of God's Word. Ito po yung katotohanan ng salita ng Diyos. You want to know about process, undergoing the right process? Basahin niyo yung kwento ni Boaz. Basahin niyo yung kwento ni Boaz. Kung paano siya nag-undergo the right process bago mapunta sa kanya. Sino kasi? Ruth. Yan. Sa Book of Ruth yan. 4 lang na chapter yan kung di ako nagkakamali. Meron din yung parang foreshadowing kung paano tayo kamahal ng Diyos. Alright?
Sabi dito, John 8:31-32, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold on to my teaching, if you hold on, if you believe sa salita na sinasabi ko sa inyo, at nanatili kayo dyan, you are really my disciples. Then, you will know the truth, and the truth will set you free. If you hold on to my teaching, kung nanatili tayo sa salita ng Panginoon, nagbabasa tayo, nagpapakalalim tayo na hindi tayo okay na lang sa isang verse a day, then, ang sabi dyan, malalaman mo yung katotohanan. At yung katotohanan na yun, yung magliliberate sa atin sa kasinungalingan. Amen. Sino dito yung gusto makalaya na sa kasinungalingan ng kaaway? Then, magbasa tayo. Kailangan ng your continued growth in God's Word will make it difficult for the enemy para masila ka niya sa deception niya. Alam niyo ba, kapag, for example, natututo tayo na yung 1 plus 1, hindi siya Magellan. Hindi ko alam kung sa generation ninyo, alam nyo ba yun. Pero nung generation namin, 1 plus 1, 2 plus 2. Ang daming naloko ng generation na to. Hindi na tayo naniniwala na yung 1 plus 1 is Magellan. Bakit? Kasi napag-aaralan natin sa paaralan that 1 plus 1 is equals to? Very good, children. 2 plus 2 is equals to? Hindi pala lapu-lapu yung sagot. Bakit? Kasi natututunan natin. Kasi napag-aaralan natin. Kasi tinuturuan tayo ng mga teachers natin. Actually, sa bahay pa lang tinuturuan eh. Kaso ngayon kasi puro Coco Melon eh. Coco Martin. Pero sa bahay pa lang tinuturo na tayo. Ops, bad yan. Anong tinuturo sa bahay? Sharing is caring. Marami nang tinuturo. Kaya nga tayo tinuturuan para matuto tayo at malaman natin yung tama at mali. Alam nyo, ito sigurado ako dito. 100% sure. Every time na magbabasa ka ng salita ng Diyos, meron kang matututunan bago. Real talk to. Bakit kuya? Ilang beses mo na ba nabasa yung salita ng Lord? Kung paulit-ulit lang, marami. It's uncountable. Meron bang ganun? Hindi ko na mabilang kung ilang beses natapos to, pero ibig sabihin, ba nung kailangan mo nang tumigil magbasa? Hindi. Actually, kapag natututo ka sa salita ng Lord, nalalaman mo na mas marami ka pang dapat matutunan. Kasi lumalalim ka na nga eh. Kasi kapag nagsiswimming ka sa 3 feet, hindi ka na okay doon. Kailangan lumalalim ka na. Mas mag-e-enjoy ka pala sa 4 feet. 5 feet kahit hindi mo naabot. Ang liit mo eh, no? Sorry. Kahit hindi mo na siya abot, mas mag-e-enjoy ka sa ganun eh. Sino nag-e-enjoy sa inyo mag-swimming sa 3 feet? Yung mga kagaya kong hindi marunong mag-swimming. Shout out sa inyo, guys. Mahal pa rin tayo ng Lord kahit di tayo marunong lumangoy. Pero sa mga marunong lumangoy. Sa taong marunong lumangoy, hindi ka masasatisfy sa 3 feet lang. Kasi bakit? Di ka mag-i-enjoy, tumatama yung ulo mo, yung noo mo sa ano eh. Anong gagawin mo? Kailangan mas malalim. Kaya tatalon ka pa, mag-slide ka pa, tapos gusto mo. Kasi nga bakit? Dapat hindi tayo nasasatisfy sa kung anong alam lang natin ngayon. Dapat nagdidig deeper tayo sa salita po ng Panginoon para malaman natin yung katotohanan. At yung katotohanan po na yun yung magpapalaya po sa atin. Amen po ba? Isa sa mga katotohanan na nagpalaya po sa atin na hindi tayo ligtas dahil mabait tayo. Isa sa mga katotohanan na nagpalaya po sa atin, hindi tayo ligtas kasi mabuting tao tayo. Kasi nagmamano ka, kasi wala kang inaapakan tao. Natutunan lang natin sa salita ng Panginoon na kaya tayo ligtas. Kasi sa biyaya ng Diyos. Gamit ang pananampalataya po natin sa Kanya. Amen po ba? Nakakasunod po ba? Sabi ng Hebrews 5:13-14, listen to this. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teachings about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Sabi diyan, but solid, yung 13, sabi ng 13, anyone who lives on milk, being still an infant. Yung mga puro gatas lang yung iniinom, yung mga puro blessing lang, yung mga puro answered prayer lang, there's nothing wrong with that. Lalo na kung bago-bago tayo kasi bakit? Lahat tayo, walang nag-attend sa church, kahit saang church pa yan, kahit yung mga mega churches around the world, walang nag-attend ng mega church na first time nyo mag-attend, tapos intercessor agad siya, Shandaraba. Walang ganon. Kasi bakit? Nag-i-start lahat tayo, starting from the bottom, now we here. Nag-start tayo sa wala tayong alam hanggang sa lumalalim tayo. Alright? And even sa atin, tayo na lang bilang mga tao. Sinong tao? Taas ng kamay. Sinong mga tao dito? Para alam natin, papalayasin natin.
So lahat naman tayo, tao tayo. Sino dito yung naggatas-gatas dati? Nung baby kayo, di kayo gumatas? Ang ininom nyo, kape agad. Kuya, creamer yun sa akin. Lahat tayo galing dyan. Pero imagine this. Ilan taon ka na, Sean? 15. Kunyari si Sean, 15 na, gatas pa rin, pare. Monster yan. Sobra. It's an abnormal work of the body kung hanggang ngayon nagagatas pa rin tayo. Ang ibig sabihin, merong mga bagay na hindi okay sa atin. Kasi anong ginagawa ng mga parents natin? Up to 1 to ilang taon, nagagatas. Pero, sa kalagitnaan ng gatas, nagpapasok na ng Cerelac. Yan. Alam niyo yung Cerelac? Wala kayong mga kapatid tsaka pamangkin binabantayan, no? Yung iba nga, yung mga tita yung nag-uubos dyan eh. Alright? Tapos after na Cerelac, anong gagawin dyan? Kapag nakapaglakad ng first step, lulugawin na yan. Okay? Bakit? Kasi tinitrain tayo step by step. Ngayon, ang ibig sabihin po nito, kung sinasabi mo na matured ka na sa faith, pero hanggang ngayon, puro blessing ka lang, ayaw mo ng righteousness, ayaw mo ng holiness, ayaw mo ng correction, you are lying to yourself. Bakit? Yung mga matured na tao, ang sabi dyan, sa verse 14, dapat nagme-meet na din tayo. Dati, yung gusto natin, mga gatas lang, pero ngayon sumasamji na dapat tayo. Dapat umi-stake na tayo ngayon. Kung medyo matagal ka na dito sa church, sa YDC, pero same ka pa rin ng dati, palagi ka pa rin offended kapag kino-correct ka, sorry, hindi ka nag-grow. Kaya nga this 2025, mag-grow na tayong lahat. This 2025, papakorek na tayo. This 2025, papakorek na tayo. Totoo yan? Narinig kayo ng mga forerunners nyo, ha? Tapos kapag kinurek na naman kayo, di nyo na naman ako mahal. Doon lang sa tropa pips ko. This 2025, wala nang justification. Matututo tayong mag-sorry. Sa mga magulang natin. Kung meron tayong nagawa sa mga leader natin. Sa kaibigan natin. Ba't ang magsusorry dyan, no? Excuse me, kuya. Hindi, kahit kanina. Dapat kailangan na. Matuto tayo. Kasi bakit? Yung humility, hindi naman basta-basta yan eh. Inaharal din yan eh. Nag-grow din tayo dyan eh. So simula ngayon, YDC! Magpapakorek na tayo. Don't worry, hindi lang naman kayo. Puro kasi kayo correction eh. Kayo di naman, kaya nga, kayo nga hindi naman kayo nakokorek eh. Hindi nyo gugustuhin na marinig yung mga correction sa amin. Baka bumaliktad yung mga dungos ninyo. Alam nyo, ito paulit-ulit to, no? Makinig kayo lahat, pati yung mga nanonood online. Ba't kayo kukorek kung tama yung ginagawa mo? Ha? Ano, trip lang ni leader mo? Kaya ka kinukorek, bakit? Bakit? Ha? May mali. Kaya ka kinukorek kasi may mali. Kaya ka tinatama kasi merong hindi tama. Tapos ma-offend kayo? Ha! Ang bira. Gawa-gawa tayong kalokohan kapag nag-correct, magtatampo-tampo tayo. Mabira. Sira-sira tayo. Ang birang yan. First and foremost, kung wala kang ginawa, bakit kayo tatama? Di ba? Ating camera tamo. Di ba? Hindi nakakainis lang kasi. Kasi alam ko yan, kasi galing din ako dyan eh. Alam mo yung, mga naman. Ang dami ko leader na pinagdaanan. From, ano kasi nga MU. Tawag namin dati sa MU, makabuluhang ugnayan. Yung CEO natin ngayon, MU yung tawag namin. Tapos naging GC, Growth Circle. Palagi naman ganyan eh. Kasi bakit? Masakit yung correction, YDC. Hindi sinabi ng Bible na papalakpak ka kapag na-correct ka. Hindi. Ang sinasabi ng Bible, mag-grow ka kapag nagpa-correct ka. Pero masakit talaga yung correction.
Imagine mo, i-correct ka. Oh! Ika na ka na naman mag-attend. Bakit? Kasi blessed na ka na naman eh. Puwata ka problema, ka rin na ka mo mag-attend. Balo mo, dapat kapatadali makanyan. Meron tayong iba't ibang klase ng correction, pero ito tandaan nyo, kahit anong correction masakit. Kasi bakit? Tatamaan yung ego mo. Tatamaan yung kakala mo, tama ka, pero mali ka naman. Nakakita nyo yun? Nagmamagaling ka eh. Tapos kinurya kang, kapatid, mali ang kapatid. Hindi no, tama ako no. Ang kailangan natin mag-submit. Kaso sa ating mga kabataan, ito yung isa sa mga major na problem. Submission. Kulang yung submission natin, pero sa YDC, wala na yan. Lahat tayo magsasubmit. Lahat tayong mag-grow na. Sabi diyan, but solid food is for the mature. Sino gusto mag-mature? Sino gusto mag-mature? Papa-correct na kayo? Okay. Ay, sorry. Kung gusto niyo mag-mature, lumaki tayo sa correction. Last na lang, paulit-ulit ko sinasabi to, no? Tignan niyo yung generation ng pinakauna. Yung mga tatay natin, yung mga lolo-lola natin. Grabe yung disiplina ng mga tao na yan. Actually, di ko alam kung nakikita nyo sa TikTok ba yun, Facebook. Facebook kasi siya napapanood eh. Yung husband's POV, yung pinagluluto niya yung asawa niya, tapos meron siyang pinost doon. Ano yung ginagawa niya sa isang buhay ng kagaya niya, na content creator na ganito. Alam niyo, 7 p.m., tulog na. Tapos gigising ng alas 4, may gagawin na yan, meron pang exercises na gagawin yan, meron pang family time, meron pang groceries and all. Tapos sabi ko, pambihira, grabe ka disiplinado. Dati yung pasweet lang ng mga magulang, alam na ng mga tatay natin, ng mga lolo-lola natin. Psst! Ngayon, pag pumasweet, psst! Ano? Tiya ka lang, oh! Alam mo, bakit ganyan? Dapat lumaki tayo sa disiplina. Napapalo pa ba kayo? Palo na magulang, hindi paddle, no? Ba pumasok pala kayong fraternity, tapos talaga papaluin kayo dyan. Hindi, nadidisiplina pa ba kayo? Hindi ko alam, uso pa ba yung grounded ngayon? Nag-grounded pa ba kayo? Ano yung grounded ngayon? Tatanggalin yung cellphone? Pambihira, grounded na Ethan eh. Dati yung grounded, ikukulong ka, nasa kwarto ka. Bawal ka lumabas ng kwarto, di ka kakain, ganito, ganyan. Pero I hope tayong lahat mag-grow po tayong correction. Mauna na dito para mai-apply nyo sa bahay ninyo, sa mga school ninyo, sa mga tropahan ninyo, sa workplaces ninyo. Amen po ba? Nakukuha ba? Nakakasunod? Praise the Lord. Colossians 2, 6-8. And now, just as you accepted Christ Jesus your Lord, you must continue to follow Him. Ang sabi niya, dapat magpatuloy tayo na sumusunod sa Kanya. Papaano? Sa pagsunod sa Kanyang salita, sa pagsunod sa ating magulang, sa pagsunod sa ating pong mga leaders. Let your roots grow down into Him. Kailangan magpakalalim tayo sa Kanya. And let your lives be built on Him. Then, your faith will grow strong in the truth you were taught. And you will overflow with thankfulness. And don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. So ang sabi diyan, kailangan po natin ang sobra magpakalalim sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, ang galing ng pagkakagawa ng word na to. Bakit? Ito yung soul foundation dapat natin, word ni Lord. Hindi yung word ng kahit sinong theologians, dapat word ni Lord. Dapat nandito po tayo nakabase. Bakit? Kapag alam mo na yung salita ng Diyos, walang anumang atake ng kaaway, lies ng kaaway, ang pwede makapag-penetrate sa'yo. Bakit? Kasi magiging mabilis on how you will distinguish yung good and evil. Nakukuha po ba natin? Whether you have been a believer for a long time or not, ang sabi dyan, you should always keep growing your faith by being firmly rooted in God's Word. Alam nyo, kung hindi nyo alam kung paano tapusin yung word for this 2025, merong mga applications. Merong mga applications. You can search online yung Bible in a year para ma-make sure ninyo na wala kayong ma-miss. Meron lang dyan parang 1 to 2 chapters a day.
Kunyari, first, second, third na chapter ng Genesis for this day. Tapos kinabukasan, first, second, third John. Yung mga ganyan. Para ma-make sure natin na matapos natin, kailangan, kung naging matakaw tayo sa pagkain nitong nakaraang festive season, dapat mas matakaw tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Meron ako nabasa sa Bible application lang, pag ano nyo, ang ganda. About reconnected siya, plan siya. Ang sabi niya, alam nyo bakit hindi kayo nagbabasa ng Bible? Sobrang nakadikit yung mukha nyo sa cellphones ninyo. You need to disconnect to your mobile phones for you to be reconnected to the Word of God. Kailangan po natin na maging intentional sa salita ng Lord. Amen po ba? Gawin natin ang lahat na makakaya natin sa biyaya ng Diyos nang makapagbasa tayo ng salita ng Diyos para mag-grow tayo. Amen po ba? Pangalawa, to have a faith that fights deceptions, we need to be guided by the Holy Spirit. Sobrang crucial nito. Sobrang importante nito. It is crucial for us to always follow the guidance of the Holy Spirit who guides us in all God's truth. Do not trust in man's intelligence. Meron kasing pagkakataon na akala natin, alam natin ang lahat. Pero yung magbabalanse dyan, yung banal na spirito. Yung magsasabi sa atin na anak, mali yan. Ang sabi ng John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak of His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ang sabi dito, but when He, the Spirit of truth, the Holy Spirit comes, He will guide you into all truth. Ngayon, kung siya yung Spirit of truth, kung nasa Kanya yung katotohanan, ba't di tayo lumapit sa Kanya? Ba't di tayo makipagniig sa Kanya? Why not have this intimate relationship with the Holy Spirit? Para kasi siya yung mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan. Para hindi na tayo ma-micro. Para hindi na tayo ma-psych ng kaaway na, oops, it's a trap, pare. Kasi bakit? Ang banal na spirito siyang pinagmumulan ng katotohanan. Siya yung magtuturo sa iyo kung ano yung tama at saka mali. Kung magpapaturo ka, kung lalalim ka sa iyong relasyon sa Kanya. Yan po yung ibig sabihin niyan. It's not enough that you know the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. At gusto niya rin na magkaroon ng relasyon sa atin. Intimate relationship with us. It's not enough that we know Him. Kailangan may relationship po tayo sa banal na Espiritu. Sabi ng Jeremiah 17:5-9, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Sinumpa daw yung mga tao na nagtitiwala sa tao. Ang sabi po dyan, rather than sa atin pong Panginoon, that person will be like a bush in a wasteland. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. Basically, to put it simply, yung mga tao na hindi nagtitiwala sa Diyos at mas pinagtitiwalaan ng tao, wala kayong makikitang pagpapala sa mga buhay ninyo. Meron kayo, tagtuyot lang na season. Pero ang sabi dito, verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when the heat comes. Hindi siya natatakot kapag tag-init na. Sabi diyan, its leaves are always green. Nananariwa. Ito yung masarap kapag nandiyan ka sa Lord. Palagi kang nananariwa. Tignan mo yung katabi mo. Dalawa lang yan. Mukhang lanat neba yan, no? Napapanat na ba yan o nananariwa yan? Dapat nananariwa po tayo palagi. It has no worries in a year. Ang sabi dyan, of drought and never fails to bear fruit. Ang tao na nasa Panginoon, na nagtitiwala sa Diyos, na nananatili sa Diyos, ang sabi dyan, hindi lang siya namumulaklak, hindi lang siya nananariwa, kundi palaging namumunga. Ngayon, i-assess mo yung sarili mo. Namumunga ka ba? Namumunga ka ba? O baka you're just being a busybody. Ginagawa yung mga bagay na to pero wala kang bunga. Self-assessment tayo mga kapatid. At ang sabi dito, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ito po yung nabanggit ko kanina. Ngayon pumili tayo. Sino dito yung gustong dyan na lang siya pang habang buhay? Wala. Sino dito yung gustong mag-mature? Mag-grow? Maging blessing sa iba? Sino dito yung gustong namumunga siya ng kaluluwa?
Sino dito yung gusto niyang every week meron siyang dinadalang mga kaluluwa? Magtiwala ka sa Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos at gawin mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kailangan nating manatili sa salita po ng Panginoon para hindi po tayo ma-deceive. Kailangan natin ang banal na spirito. Alam nyo ba, merong mga pilosopo ng mga taong, itong book na to, ba't mo paniniwalaan sulat lang naman ng tao yan. Sinasabi nila, yung author daw, yung Holy Spirit, di naman nagsusulat yung Holy Spirit. Natural. Spirito nga siya Yung lahat ng mga nagsulat dito, meron pong iba't ibang paraan ng pagsusulat. Merong inspired by the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, at meron pong nakita nila na witness nila yung pamumuhay ni Jesus. Talagang tao yung mga sumulat nito. Pero the main author, ang daming author nito, but the main author is the Holy Spirit. Kasi inspired by the Holy Spirit. 2 Timothy 3:16. Ito pong salita ng Panginoon na to. Alright? Kasi kung ganun lang pala, o ba't mo pagtitiwalaan yung mga books na ginagamit mo sa school? Sulat lang din naman ng tao yun Tama, mali. Tama, mali. Kaya kapatid, para mas makilala natin ang banal na Espiritu, dito po tayo. Amen. Dito po tayo. Walang Wattpad. Wala na yan. Dito na po tayo, sa salita na ng Lord. Mas maganda yung mga kwento dito. Use your imagination na binigay ng Diyos. Sigurado mag-i-enjoy kayo. Remember, the Holy Spirit will always guide you to a safe and secure position and protect you from calamity and distractions. Yan po yung gagawin ng banal na Espiritu sa atin. That's why hindi nyo ba napapansin, last na lang to dito sa point na to. Every time na merong temptation, palagi kang merong 3 boses na maririnig. Every time. For example, dahil ito napagdaanan ko to, about pornography. Pag nanonood ka ng pornography, bago ka manood, nasa CR ka na, sa banyo ka na, saan ka man ikaw mag-isa, merong bubulong dyan sige na, manood ka na. Manggagaling yan sa social media. Tapos pag na-tempt ka, nandyan ka na. Tapos meron kang maririnig na, sige na, open mo yung porn site na yan. Gawin mo to, gawin mo yan. Pero meron ka ding maririnig na sasabihin ng banal na Espiritu, anak, umalis ka dyan. And pakinggan po natin yung still small voice na yun. Kasi bakit? Yun yung tama. Yun yung banal na Espiritu. Hindi po galing sa banal na Espiritu. Nasasabihin niya sa iyong, go, anak, enjoy. It's not from the Holy Spirit. Yung sasabihin ng banal na Espiritu sa atin, anak, vape na naman yan. Tigilan mo yan. Sigarilyo na naman yan. Marijuana na naman yan. Alak na naman yan. Anak, nagkikipag-sex ka, hindi kayo kasal. Palaging merong conviction. Tama, mali. Tama, mali. Yung pagnanakaw na lang ng sukli niyo sa mga magulang ninyo, merong conviction yan. Bibigyan kang 100, sukli 20 na lang. Pinabili isang toyo lang na maliit. Huy, palaging merong conviction yan kung ibabalik mo or hindi. Pero always listen to the voice of the Holy Spirit. It will lead you into righteousness. Amen po ba? Pangatlo, to have a faith that fights deception. Listen to this. We need to be active in godly fellowship. Kailangan daw, hindi ka lang nag-fellowship pag trip mo. Kailangan daw, active ka. Anong ibig sabihin ng active? Hindi mo pinapalampas. Kunyari ngayon, tatandaan ko yung mga mukha ninyo. Next week, dapat nandyan pa rin kayo. Kasi this is a form of fellowship. We are gathered as believers, as children of God. Hindi, nagsasama-sama tayo. Nagpupuri, nakikinig na salita ng Panginoon. Yung see you ninyo, active ba kayo sa see you? Sa amin, see you namin, parang pa-disband na kami. Alright? I mean, kidding aside, kailangan po maging active tayo para mapagtagumpayan natin yung panlilinlang ng kaaway. Ang sabi dito, ang galing na sinulat dito there is an English proverb that says, birds of the same feather flock together. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Search natin mamaya sabay-sabay yan. Ayan. Ang ibig sabihin, tell me who your friends are. And I tell you who you are. Kuya, mga kasabihan lang yan ng mga Pinoy na kasabihan yan Basahin natin sa Bible maya-maya. Kaya basahin na natin ngayon.
1 Corinthians 15:33. Do not be evil company corrupts. Mas alam natin yan, sa bad company corrupts good character. Ang tanong, sino yung mga pinakikisamahan natin? Mga good friends ba yan or mga bad? Ayan. Mga good influences ba yan o mga bad influences? Hindi, kuya. Ibuborn again ko yung mga yan, no? You know? Excuse me, iwiwin ko yan, no? Bandang huli, ikaw yung nahatak nila, nakapalda ka na rin. Alam nyo, pakatandaan nyo to. Listen to this. Listen. YDC. Kung yung mga tropa mo, yung mga nakakasama mo, palaging offended yung mga yan. Alam mo yung offended? May sakit ang loob. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit hindi mo kilala yung taong kinagagalitan nila, magagalit ka doon. Ayan, dyan na si Gulayat. Galit ako dyan! Ayoko yung tao na yan! Bakit? Hindi ko alam kasi galit yung friends ko dyan eh. Totoo yan, nangyayari yan. Offended people, meron lang nasulat dito eh. Offended people attracts other people to be offended as well by other people na wala namang kinalaman sa mga buhay nila. Samahan niyo yung mga taong nagre-reklamo palagi. Tingnan mo si pastor, ang laki niya. Tingnan mo si pastor, ang taba niya, ganyan. Inaano ko kayo? Hindi, tignan nyo. Ganyan na naman yung kanta. Alam ko na yun, wala bang bago, 2025 na. Tapos, cheese bread na naman. Iced tea na naman. Ang gusto nyo, fishball? Samahan nyo yung taong puro reklamo. After a meanwhile, magre-reklamo ka rin na magre-reklamo. Kaya nga, tignan mo yung katabi mo, kung tropa mo yan. Ay, pambira. Nakatsura ko ugali, ano? Pansinin nyo to. Samahan nyo yung mga, hindi, huwag nyo nang gawin. Pero kung nakakasama nyo ngayon, nagmumura, magmumura din kayo, kapatid. Hindi, kuya, no? Excuse me, I'm firm in my foundation, you know? Sinabi ko na rin yan. Nagdala ako ng kaluluwang kaibigan dito. 2. Win-win ko eh. Mainit ako eh. Gusto ko silang, Kenny Par. Salvation Par. Jesus, tamo Par. After 2 weeks, nagiinuman kami Par. Kasi bakit? Ganun sila eh. Ito yung nature nila eh. Pumapasok ako doon, tapos akala ko mawin ko sila. Hindi ko alam, ako yung na-win nila. And ito, truth be told, ganyan din yung mangyayari sa inyo. Bakit? Kasi hindi nagsisinungaling yung Bible. Tell me who your friends are. Yung tropa mo ba, mahal nila si Jesus? O yung tropa mo, mas mahal nila yung mga sarili nila? Sooner or later, you will be like them. Sa ayaw at sa gusto mo, you will be like them, mga kapatid. Kaya nga, you need to choose your friends. Alam mo, kung yung kaibigan mo walang dinudulot na mabuti sa'yo, iwan mo. Kuya, sama ko naman tao. Kung yung kaibigan mo, niyayaya ka na magbisyo, iwan mo. Kung yung mga kaibigan mo, puro plastic, nagsisiraan, nagsisinungalingan, iwan mo. Iwan mo. Kung yung kaibigan mo, puro rebelde sa magulang, iwan mo. Saan ka maghahanap ng kaibigan? Sa Calvary, pare, maganda. Bakit? Mababait ba kayo? Sumusunod ba kayo sa magulang? Hindi ba kayo rebelde? Hindi ba kayo plastic? Mahal niyo ba si Lord? Kayo lang yung makakaalam niyan, no? Hindi ako, no? Kayong dalawa ni Lord yung bahala dyan. Pero kung totoo man yan, praise the Lord, magpatuloy kayo. Amen. Ang sabi dito sa Proverbs 22:24-25, don't be friend angry people.
Huwag niyong kaibiganin yung mga magagaliting tao or associate with hot-tempered people. Yung mga naglalakad lang, lumayo, sasapakin kita. Dumistansya kang 1 milya sa akin, tatadya ang utak mo. O bakit? Paano ka? Ayoko yung ulam namin last week. Alam nyo, kapag yung kasama mo, mainitin ang ulo, delikado ka dyan, kapatid. Kuya, totoo ba yan? Ito real talk. Second year high school. Oh? Holy Angel University. Hey? Don't worry, di ako nag-aaral ng mabuti dati. Nasa harap kami ng hallway. Sa harap lang classroom namin, tapos hallway. APS, second floor. Second year kami. Tapos, yung tropa ko, medyo may pitik yung utak eh. May dumadaan na first year. Alam nyo anong ginawa niya? Walang dahilan, hindi niya kilala kung ano man. Paglabas, pagdaan niya sa harap namin, anong ginawa niya? Pare, tumakbo, cider kick. Nagsumbong yung bata. Paglabas namin, merong mga fratman. First year, second year, at saka fourth year na fratman nasa harapan ng gate ng Holy. Hindi kami makalabas. Dami. Hindi, ito real talk. Merong mga pibetaro at saka triskelyo na nasa harap. So kami, lalo na yan, mataloti ko eh. Malaki lang ako pero matatakotin ako eh. 4 kami, hindi kami makalabas ng school. Alam nyo, para lang makapunta kami dun sa bahay ng tropa namin, tinawagan namin yung advisor namin. Shout out, Sir Mike. Hindi ko alam kung nandun pa yan. Alam nyo yung ginawa ng advisor namin? Hinatid kami dun sa bahay ng tropa namin. Malapit lang sa harapan ng studio ni Menchi. Kilala niyo si Menchi? Teka lang, sino nakakilala kay Menchi dito? Tawa-tawa kayo, ha? Libre kayo, ha? So, alam nyo ba, dahil sa kalokohan ng kaibigan ko na yon, listen to this. Nandun na kami sa harapan ng bahay, dumaan sila, sobrang dami nila. Sinundan nila kami, at tsula ka rin. Anong ginawa namin? Nasa loob lang kami ng bahay, takot kami. Kasi bakit? Hindi namin kasalanan lahat yon. Kasalanan lang ng isang tropa yon. Pero wala eh. Medyo may pitik yung utak eh. Damay. Palagi pong ganyan. Kasi bakit? Yung sinasamahan mo kapag may ginawang kalokohan, kasama ka doon. Sinasabi ko nga sa mga kabataan na nakakausap ko, lalo na for example, Rumble, yung riot, yung tropahan, tapos, matapang ka lang kapag madami. Pero kapag ikaw na lang mag-isa, hindi po ako yun, no? Nangyari na naman sa amin yan. Dota. Meron kami nakalaban, trash talkan, murahan, talagang siraan ng dangal. Natatalo na kami, nanarash talk pa kami. Napigin yung mga tropa ko. Yung mga tropa ko, sinlaki lang ni Ibes. Mga ganun lang. Yan. Hindi, totoo man, maliit lang sila. Alam niyo yung ginawa nila? Sa GC to, Holy. Third floor kami, dulo. Pinuntahan nila. Ang liit lang, ha? Di yung tikas-tikas eh. Trash talk, laban-laban sila eh. Tapos kinabukasan, 5 kami, nasa computer shop kami, sa GC, sa Holy Angel. Dumating tong isang matigas. Ano kasi pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sabi ko, di makakalimutan yung pangalan nun eh. Hindi, si Daphne yun, no? So, alam nyo, nasa second floor kami sa hagdan. Dumaan itong matigas na trash talk na to. Paano siya dumaan? May ubo ka ba? Alam niyo yung ginawa namin? Sinaulo kami. Nano par, apin yan? Apin yan? Apin yan par! Kasi bakit? Ito yung mga nakakasama. Kung sino yung nakakasama mo, pare, kung hindi papalapit sa Lord yan, pa-impyerno yan. Kung sino yung mga nakakasama mo, hindi ka dadalhin yan sa mga maayos kung wala sa Diyos yan. Alright, bakit? Tell me who your friends are and I tell you who you are. You will learn to be like them and endanger your soul. Kaya nga samahan ninyo yung mga taong baliw kay Jesus. Yung samahan ninyo yung mga kasiyo ninyo. Ngayon, kung yung mismong kasiyo ninyo, siya yung may ubo sa utak, sabihin nyo sa leader ninyo para masabihan.
Alright? Ang sinasabi ko po dito, kailangan nating samahan yung mga tamang tao. At tayo mismo, YDC, maging tamang tao tayo para sa kanila. Amen ba? Alam nyo, kung hindi kayo nag-grow sa mga kasama nyong grupo, dapat doon tayo sa mga nag-grow tayo. Doon tayo sa mga lumalalim tayo sa Lord. Amen po ba? Amen ba? Pili ka lang. It's either ilalapit ka sa Diyos or ilalayo ka sa Kanya. Piliin mo yung mga makakasama mo, kapatid. Ang sabi dito, when we associate ourselves with unbelievers, not only do we learn their wicked ways, but also our mindset about God's truth will be corrupted. Kasi nga, iba yung mindset nila, iba yung mindset mo. It's important to regularly meet with true believers and avoid missing a day of fellowship, as this will make you an easy prey to the devil. Kasi pakatandaan nyo to, pansinin ninyo to. Pakisabi, real talk. Kahit wala tayong RTT, magre-real talkan tayo ngayon. Yung tao na mayroong sakit ng loob sa isang tao, kapag kinausap mo yan, sasabihin niya yung side niya lang. Tama, mali. Sinaktan ako niyan. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Ito, nakwento ng asawa ko to nung kahapon. Kasi meron siyang muntik na masagasaan. Dito sa may somewhere down the road. Ayan. Tapos, itong tao na to, kaya muntik siyang masagasaan. Kasi hindi siya nakatawid sa pedestrian lane. Hindi siya tumitingin sa daan. So basically, kanino mali? Sa tao. Pero itong tao na to, kung sakaling magkukwento to sa mga pamilya niya, ay, muntik na ako masagasaan doon. Bakit? Kasi meron tangang driver. Hindi niya naman sasabihin yung mali niya. Tama, mali. Anong sasabihin niya? Biktima ako dyan. Nasaktan ako dyan. Kawawa ako dyan. O sige na. Kwento mo yan eh. Ikaw nabida dyan. Kasi ganyan palagi. Ngayon, every time na meron kang makakausap regarding that matter, ang ikukwento mo, kawawa kasi ako. Tama, mali. Tapos, itong makaririnig ng kwento mo na hindi naman alam yung buong kwento, oo nga, no, kawawa ka. Kunyari ngayon, anong alam nyo sa hiwalayan Jack Roberto at Barbie? Sino yung nagloko? Si Barbie ba? O merong babae si Jack? Ay, hindi. Joke lang yan. Di ko naman alam. Nag-aano lang ako. Ang sinasabi ko lang po sa atin, we need to know and to learn the whole story. Tama, mali. Tama, mali. Hindi yung nakikisa kayo sa paninira. Hindi yung nakikisa kayo sa, oo nga, no? Ganyan nga, no? Pero hindi nyo naman alam yung kwento. Para hindi ma-pollute yung isip po natin. Check natin lahat, tapos tingnan natin kung biblical. Kung nasa Bible. Amen po ba? Amen ba? Huwag kayong pa-deceive. Amen ba, mga kapatid? Ang sabi dito, 1 Peter 5:8-9, stay alert! Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion. Nagmimistulang leon. Ang sabi diyan, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering as you are. So alam nyo, para hindi kayo masila ng kaaway, magpakatatag kayo. Kaya nga ito, paulit-ulit namin sinasabi, madalas talagang hindi tayo makukomend. Madalas hindi tayo ma-appreciate. And it's okay. Ito lang yung palagi ko sasabihin sa inyo, kapatid, magpakatatag tayo. Pakisabi sa sarili mo, magpakatatag ka. Sige, tapikin mo. Magpakatatag ka. Kahit anong mangyari, magpakatatag ka. Kahit anong sabihin nila, magpakatatag ka. Itapikin mo yung katabi mo. Mahina lang, huwag mo pakalakas. Sakit? Volleyball player yan po mo inyo. Tapikin mo. Sabihin mo, kapatid, magpakatatag ka rin. Sabihin mo, kapatid, magpakorek ka na. Bumalik. Alright. So, sabi dito, alam nyo, kahit pamanood kayo ng National Geographic Channel, yung mga tinitira ng mga predator, yung mga nagsosolo, walang Kristiyano nagsosolo. Hindi, no? Okay naman yung relationship ko sa Lord kahit hindi ako nag-church eh. Paano? Paano naging okay yung relationship mo sa Lord? Baka, yes, sa unang part, medyo okay pa.
Pero kinalaunan, namamatay yung apoy, hindi natin napapansin. Kaya nga dapat palagi tayong nag-fellowship. Amen po ba? Ang sabi dito, Hebrews 10:23-25, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. Pakisabi, let us hold tightly. Itang matibe talan, itang ibibili, itang kakaulan me. Sabi diyan, without wavering to the hope that we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Sa ibang salin, ang sabi po diyan, He who promised is faithful. Kaya kailangan manghawakan tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi tapat siya. Kasi totoo siya sa mga salita niya. Kasi hindi siya nagsisinungaling. Ang sabi dito, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Let us think of ways. Tanungin natin ng Diyos, Lord, paano ko kaya mawiwin to? Lord, paano kaya yung gagawin ko dito? Lord, paano ko ihilahin to pabalik? Pabalik, Lord, hurt to eh. Hindi. Bibigyan tayo ng pamamaraan ng Diyos. Pero ang sabi diyan, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. For example, yung mga kasiyo mo, kayo mismo, nakikita ninyo na meron nahihirapan sa mga kasiyo ninyo, Chalimata ang peso dyan tayong pamasay. Alam mo yon, tinutulungan mo. Kung meron kayong mga kasiyo, which is I am sure, definitely sure na meron na mga hindi na nagpapakita ngayon, anong gagawin natin? Reach out tayo ni, sister. Puntahan natin si Beshi. Puntahan natin si ganito, si ganyan. Bakit? Kasi kailangan meron tayong gawin. Stir up that love for one another. Sige po, yung last verse, sabi dyan, ito po yung IDC verse challenge pala natin. And let us not neglect our meeting together. Huwag nating kaligtaan yung pakikipag-fellowship sa bawat isa, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Alam nyo kung bakit natin kailangan patuloy mag-fellowship? Para hindi tayo ma-deceive ng kaaway. Para hindi tayo mahila paalis sa congregation ng kaaway. Para hindi tayo maniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway. Bakit? Kapag nasa right fellowship ka, godly fellowship ka, they will be the ones who will protect you. Kaya nga, isipin lang natin to, yung mga kaibigan na kasama natin ngayon, safe haven ba natin sila o danger zone natin yung grupo na yan? Isipin nyo lang to. Kung nasaan kayong mga tropahan ngayon, sa school, sa church, sa labas, isipin nyo to. Safe haven ba natin to? Or nagiging danger zone siya? Kasi puro na lang ganito, puro ganyan. Kung nasa danger zone kayo, umalis kayo at humanap kayo ng mga safe haven na tropa ninyo. Yung safe place ninyo. Kung saan pwede kayong matulungan para mag-grow kayo sa inyong pananampalataya. Nakuha po ba? Sabi dito, we are stronger and can never be defeated if we stay closer together in the Lord. Kapag nagpatuloy po tayo lumapit sa Panginoon. So, mag-review po tayo, faith that fights deception. Sabi dito, to have a faith that fights deception, be deeply rooted in God's Word, be guided by the Holy Spirit, and be active in godly fellowship. I want everyone to stand. Ngayong oras na ito, mabilis lang. This year, 2025, we will not allow Satan to deceive us anymore. Amen? Ano ba yung mga deception ng kaaway sa atin? No? Na kailangan nating labanan gamit ang salita ng Panginoon. Ito, gusto kong basahin ito kasi sobrang powerful ang sinulat dito. Tanggapin natin to that you are not rejected. Hindi ka rejected, you are accepted by the Lord. Ang sabi dito, you are not neglected. You are not condemned. You are not abandoned. Hindi ka iniwan ng Panginoon, kapatid. You are not poor. You are not sick. You are not weak. You are not cursed. Instead, let us accept, yakapin po natin ang salita ng Diyos. You are what the Word of God says you are. Ano yan? Kapatid, you are loved. Mahal ka ng Diyos. You are loved. You are forgiven. You are righteous. You are blessed. You are prosperous, you are strong, you are full of wisdom, you are anointed, you are filled with the Spirit, full of joy and peace, you are secured. Pakatandaan po natin to, you are protected, you are victorious, and you are beautiful. Kapatid, you were never alone. God is always with you. Never kang iniwan ng Diyos.
Kahit na sa mga pagkakataon na meron kang problema na akala mo iniwan ka nila, iniwan ka niya, no. He is right there waiting for you. Bakit? Babalik ako dun sa pinakaunang salitang sinabi ko. Because you are loved by the Most High. Kasi mahal ka ng Diyos. And ito po yung gagawin natin for this whole 2025, the moment pagkagising na pagkagising po natin, instead of us holding our phones, looking sa messengers, sa notifications, ano gagawin po natin? Let us declare our God-given identity from His Word na binigay niya sa atin. Na hindi na tayo sinners. We are saved by grace. We are overcomers already. Ito po yung gagawin natin para mag-grow tayo, para hindi tayo ma-deceive ng feelings natin, ng ibang tao, ng demonyo mismo. Ang gagawin natin, pupunuin po natin yung sarili natin ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Yung dating identity natin, kapatid, wala na yon, tapos na yon. Bagong nilalang na tayo. Tayo yung nilalang na tinatawag ng anak ng Diyos. Tayo yung nilalang na kasama tagapagmana ni Kristo. Tayo yung nilalang ngayong taon na to na pinagpalang lubos. And I want you guys, each and every one of us, regardless of who you are, what you've been through, at kung ano ba yung pagdadaanan natin, let us always declare our God-given identity. Amen po ba? Amen po ba? Naging posible lamang po yun by this, by what Jesus Christ did at the cross of Calvary. So I want you guys, habang inihintay po natin yung turn natin sa pagkuha ng Holy Communion, let us reminisce what Jesus did at the cross of Calvary. At i-remind natin yung sarili natin sa mga God-given identities po natin. Let's worship the Lord.